mula ng aking premise dahil sa ako po ay may pagdududa rin kung talagang napupunta sa lahat ng mga targeted individuals or groups itong napakarami pong interventions na kung talagang natugunan lahat, hindi po sana magkakaroon ng mga surveys na kagaya po ng babanggitin ko sa inyo. Halimbawa, Mr. President, noong 2022, ang sabi po sa mga surveys, yung pong nagsabing sila po ay kasama sa mga mahihirap na pamilya ay 48%. Sa mga tweet, halos kalahati po ng pamilyang Pilipino ang nagsabi, kami po ay mahirap. 2023, Mr. President, ganun din po 48% ang nasasabi sa survey. Noong 2024, last year, Mr. President, 57% pa nga po . At ngayon po, September 2025, hindi pa po natatapos ang taon, nasa 50% na pong nagsasabi na kami po ay mahirap. Katumbas po halos, Mr. President, ng 14.2 million families. If we assume, Mr. President, that each family is comprised of about 5 members, this is easily between 25 to 30 million poor Filipinos telling themselves that up to now we're still poor. So, sabi ko nga po, hindi ko po kinu-question ang validity po ng lahat ng mga interventions na ito at lalong hindi ko po kinu-question ang nobility and even the efforts na ginagawa po ng Department of Social Welfare. Pero kung totoo pong ganun nga ang ating pinagsisikapang puntahan, napakarami po nito. Halos ito po ay 12 pantulong socio-economic programs. Bakit ganito po ang hinaing ng ating mga kababayan hanggang ngayon? Halos kalahati ng pamilyang Pilipino ay hirap pa rin.